Pinag-usapan din nila ang tungkol sa mga susuotin ng mga bata at role sa wedding entourage dahil kinuha silang lahat at isinali ni Britney. Walang sinuman ang gusto niyang ma-left behind dito. Ayos lang naman iyon kay Kenji na todo support lang sa mga desisyon ng kanyang asawa. Nag-aagawan si Carson at Austin na maging partner ang pinsan nilang si Andrea. So, anong gagawin natin doon, Britney? Natatawa pero problemadong tanong ni Althea na para bang ang laking bagay noon na kailangan nilang bigyan agad ng solusyon. Magiging problema natin sila. Napapiksi at mahinang natawa na si Britney. Normal naman yun sa mga bata ang mag-away sila. In-invite namin ni Kenji ang pamilya ni na Attorney Bentacourt. Tanda mo siya? Yung attorney na kinuha niyo ni na Mami para tulungan ako makalabas sa detention nung naroon ako sa Paris. Tanong ni Britney na hinintay ang sagot ni Althea na marahang tangulang. Ang asawa niya ay yung famous na music teacher. May anak sila na babae na sa tingin ko kaedad ni na Fort. Pinapatanong ko kay Kenji kung payag. Tingin ko pwedeng i-partner yun sa isa sa twins nyo. Talaga? Pumayag na ba? Tatanungin ko ulit si Kenji. Ang cute ng batang yon. Nakita ko na siya sa mga pictures nila. Si Austin na lang siguro ang partner ng anak nila Attorney Bentacourt. Kasi alam mo na, bully si Carson. Baka mamaya sa halip na magandang experience sa mga bata, maging trauma pa nila. Isa pa, tiyak na nakakahiya rin sa pamilya nila kung magkakaroon ng ganoong komosyon sila, di ba? Ikaw ang bahala, Althea. Hindi na rin si Althea nagtagal at nagpaalam na agad dahil sa mga gagawin niya pa. Naiwan naman si Britney doon upang ubusin ang kanyang kape. Pinagnilayan niya ang mga pinag-usapan nila ng hipag mula sa kasal hanggang sa pagkakaroon ng maraming anak habang nakatingin sa diamond ring sa kanyang daliri. Ngayong solo na siya sa table, napaisip din siya kung kailan nga sila magkakaroon ng bagong supling ni Kenji. Sa daming beses at tagal na rin nilang nagsasama ulit, ni hindi pa sila pinagbibigyan na muling makabuo. Natitiyak niya na kapag pinagkalooban sila ng panibagong supling, mae-enjoy na nila yung mag-asawa. Taliwas noong baby pa si Noah. Ibibigay din naman sa amin iyon ni Lord kung deserve namin kahit hindi namin hilingin. Mahina niyang usal na ang tinutukoy ay ang panibagong member ng pamilya nila. Natitiyak niyang bibiyayaan silang muli. Kailangan lang nilang maghintay dahil sure siya na paparating na. Patayo na sana si Britney nang muli siyang maupo dahil nakita niyang tumatawag ang asawa. Napatawag ka? Tapos ka na makipagkita kay Odessa? Pauwi na rin ako. Alam ni Kenji na lumabas siya upang makipagkita sa kanyang hipag. Nagpaalam siya sa asawa. Sakto, sa labas na lang tayo kumain ng dinner. Sinabihan ko na sinama ng Elsa at Tina na bihisa ng mga bata at ihanda. Magpaperserve na ako ng resto saan tayo kakain mamaya. Napatingin si Britney sa pambisig niyang relo nang sabihin iyon ng asawa. Masyado pang maaga upang pag-usapan nila ang dinner. Pwede pa siyang umuwi muna ng kanilang villa at isabay na ang mga bata. Sigurado naman siyang nasa opisina pa ang asawa dahil anito kanina ay busy siya. 3:00 pa lang, Kenji. Tapos na ba ang trabaho mo? Malapit na. Saglit na lang. Isang meeting na lang. Mag-aaya ba ako kung hindi? Mayabang pa nitong tanong na nakikinita na ni Britney kung ano ang kanyang hitsura. May mga bibilhin din ako mamaya or bilhan mo na ako. New ties, trousers at saka polo shirts. Kung gusto mo lang naman. Kung ayaw mo ay tayo na lang ang mamili ng mga yun mamaya. Samahan mo ko. Pakiramdam ko nadagdagan ng timbang ko kaya sikip ng ibang mga polo shirts ko. Ano pa nga ba ang ibang magagawa doon ni Britney? Wala. Okay, sige. Saan ko kayo hihintayin? Dito na lang ba? Nasa mall pa rin naman ako. Mall nyo. Pagtatama niya dahil iyon naman ang totoo. Mall ng pamilya Barrowell ang kinaroroonan niya. Sige, dyan na lang. I will call you again later. Napahawak na si Kenji sa kanyang dibdib. Nang paglingon niya ay nakita niya si Caroline na may kakaibang ngiti sa kanyang labi na hindi na namalayan ang paglapit ng kanyang sekretary. Nanunukso ang mga mata nito na alam na ni Kenji kung bakit iyon ginagawa ng babae. Aalis ka, Mr. Barrowell. May meeting ka pa in 10 minutes. Tumayo na doon si Kenji upang pumunta na ng meeting na sinabi ni Caroline. Alam ko, syempre, tatapusin ko muna ang meeting bago ako umalis ng opisina. Akala ko hindi ka a-attend ng meeting at aalis ka na lang bigla. Minabuti naman ni Britney na maglakad-lakad na lang muna matapos na mamatay ang tawag nito. Nagtingin-tingin siya sa mga butik. Dahil kilala siya ng mga staff doon noong nawala siya, asikasong-asikaso siya ng mga ito habang naroon. Namili na siya ng ilang mga damit ni Kenji at saka ties. Binilhan niya rin ang mga anak ng kailangan.
Pagkatapos ng ilang oras, ay minabuti niyang magtungo na sa restaurant na napag-usapan nila. Hindi nagtagal ay dumating na si Manang Elsa at maya-maya pa ay dumating na rin doon si Kenji na ang mata ay nasa mga paper bag na niyang nakalapag sa ibabaw ng isang upuan. Puno na ng mga katanungan ng mga mata. Sabi ko tayo ang mag-shopping. Bakit nauna ka nang mamili? Okay lang yan. At least hindi na sayang ang oras ng paghihintay ko sa inyo dito. Namili ka ba ng para sa'yo? Baka puro sa akin lang yan sa mga bata. Dapat meron ka rin. Nitong lumapit na sa kanya upang humalik lang sa kanyang labi ng mabilis. Tama ba ako? Napakamot na si Britney sa kanyang pisngi. Kanilang ang lahat iyon. Sa sobrang pagkawili niya na pumili ng mga babagay sa kanyang mag-ama, nakalimutan niyang piliin ang sarili kahit na isa. Sa sunod na lang. Hindi yan pwede. After natin kumain ay iikot tayong muli at kukuha ng mga gusto mo. Naging abala ang mag-asawa ng mga sumunod na araw bilang paghahanda sa kanilang nalalapit na kasal. Hindi naman sobrang bongga noon kung tutuusin. Hindi rin sa sikat na simbahan pero para kay Britney, masaya na siyang mairaos ang araw na ito at masabi na naranasan niyang maikasal sila sa loob ng church. Excited ka na ba bukas? Sobrang excited. Nakangiting tugon ni Britney na nilingon na ang kanyang asawa sa tabi. Akala ko sapat na yung alam ko na kasal ako sa'yo pero gusto ko pa rin pala talaga na maglakad ng church aisle habang hinihintay mo ako sa dulo. Yakap ni Britney sa katawan ni Kenji at ibinaon pa ang muka sa leeg nito. Ako rin, gusto ko rin na panoorin ka maglakad palapit sa akin habang binabalikan ko ang mga nakaraan natin na siyang nagpatibay sa ating relasyon. Throwback effect ika nga. Tugon ni Kenji. Hinalikan na ang isang pisngi ni Britney matapos ayusin ang kumot na nakabalot sa kanilang katawang dalawa. Maaga ang kasal nila, ngunit nagagawa pa nilang magkwentuhan ng ganito knowing na maaga pa sila kinabukasan upang maghanda patungo ng simbahan. Naka-check-in sila sa hotel malapit sa simbahan. Ginawa nila iyon para kahit medyo tanghaliin silang magising ay ayos lang. Naroon na rin ang ibang kasama sa kanilang wedding entourage at maging ang mga magulang ni Kenji. Naroon din ang kapatid ni Britney na si Normandy. Kailangan pang lumuwas nito ng maaga upang maka-attend lang doon. At bukas magagawa na natin yon. Oo nga, matulog na tayo. Aya ni Kenji na namumungay na ang kanyang mga mata. Maganda ang sikat ng araw kinabukasan. Akmang-akma sa okasyong gaganapin. Pinagbigyan sina Kenji at Britney ng panahon na ilang araw nang palaging basa dahil umuulan. Naroon na sa labas ng simbahan ang mga kasali sa wedding entourage. Kung gaano kaganda ng panahon, hindi naman yun maganda. Lalo na sa mga batang naroroon na unang beses lang mararanasan ang ganong klase ng okasyon. Kung behave si Noah at Andrea na nakatayo sa iisang gilid habang nagmamasid sa buong paligid, ang twins naman ng mga Salmeda ay nag-aalboroto at ayaw maglakad para pumasok na sa loob ng simbahan upang magsimula na ang naturang okasyon. Ilang minuto nang naliliit ang mga mata ni Althea na sobra niyang inis. Makailang beses na rin napanay ang kamot sa ulo niya ni Renz. Hindi niya magawang masaway ang mga anak doon. Austin, makuha ka naman sa tingin. Naiinis na wika ni Althea na bagamat mahina ay masama na ang timpla ng muka at panay ang tingin sa paligid. Lalo na sa kanyang asawa na walang planong tulungan siya. Ayaw ko nga sa kanya, Mami. Alin doon ang hindi niyo maintindihan? Ayoko sa kanya. I don't like her. Pagmamatigas pa rin ni Austin na nagawa pang itaas ang barong na suot at akmang huhubarin niya iyon. Austin? Mahina ang boses na pagpapakalma ni Althea na halatang napipigtas na ang pasensya. Makinig ka sa Mami. Gusto mo bang mag-transform ako sa pagiging dragon, ha? Hilaw ang ngiting tanong niya. I don't like her to be my partner, Mami. I want my cousin Andrea. Patuloy pa nitong pagwawala doon. Hindi na napigilan ng batang babae na tinutukoy ni Austin ang umismid habang ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang bewang. Tahimik na nakatayo ang bata, hindi kalayuan sa kanyang pwesto. Hindi alintana ng batang babaeng iyon ang init na bumabalot sa kanyang katawan. Gusto na niyang matapos ang lahat at umuwi na para makita lang ang ilang araw pa lang na labas na baby brother niya. Kanina pa matalim ang paninitig nito habang patuloy na humihigpit ang hawak sa basket ng kanyang bulaklak na bitbit doon. Ha? Bakit tingin mo gusto ko rin sa'yo, Austin Salmeda? Mas lalong ayoko sa'yo. Ang yabang mo, ang pangit mo. Sigaw na ng batang babae na anak ng isa sa mga bisita na mula sa pamilya Bentacourt. Si Gab, ang mag-ama lang ang dumalo dahil nga ilang araw pa lang nakakapanganak ng asawa nito
at hindi pa pwedeng magtungo sa mga ganong okasyon. Naiintindihan naman iyon na mag-asawang Barrowell. At least pinaunlakan sila ng abogado kahit na sobrang busy nito. Nagawa pa nitong isingit iyon sa kanyang schedule. Daddy, ayoko sa kanya. Gusto ko yung matangkad na yun ang partner ko. Baling nanigab sa ama na nakatayo lang din sa gilid niya. Hawak ang cellphone upang kunan ng picture ang anak para isend sa asawa. Napapahiyang napatingin na ang abogado sa mga naroroon na sa lakas ng boses ng anak ay halos marinig na ng lahat. Ang iba ay natawa, ang iba naman ay naging curious sa ugali ng anak nila. Bakas sa mukha ng abogado na nahihirapan siya sa anak, kagaya na lang din ni Althea sa kanyang sariling anak. Hindi niya rin kasi kasama ang asawa kaya mas lalong humirap ang bagay na yun para sa kanya. Kung naroon ang asawa niya, paniguradong nautunan nila ang anak na gawin ang kung anong nais nila. Napakamot na ito sa kanyang ulo. Ang itinuro kasi ng anak niya ay ang isa sa mga triplets ng Salmeda, si Uno na may partner na. Hindi pwede ang gusto mo anak. Malumanay ang boses niya na puno ng pagtitimpi. Kung alam niya lang na magkakaproblema, minabuti na lang niyang hindi tinanggap ang invitation o isinama doon ang anak at pinayagan na makibahagi. Masyadong mahirap. Huwag mo naman sanang pahirapan ng daddy. Nilapitan na sila ni Althea at Renz na nag-iisip kung ano ang marapat na gawin sa kanilang mga anak. Attorney Bentacourt, pasensya na ha. Mukha yatang hindi maganda ang relasyon ng mga anak natin sa school, kaya ayaw nila sa bawat isa. Natatawang sambit ni Althea, nanginitian pa doon ang batang babae na hindi man lang sinuklian ang ngiti niya. Nakatitig lang ito sa kanya na parang kinikilala pa siyang mabuti. Ayos lang Mrs. Almeda, hindi ko lang talaga mapasunod ang anak kong to. Kung kasama ko lang ang asawa ko ngayon, mas madali lang sana ang lahat. Kaso bagong anak, baka naman mabinat kung ipipilit. Paskwat nang naupo si Althea sa harapan ng batang babae na pamulat-mulat lang at panayang irap sa banda ng kanyang anak na twins. Nakita niya pang naghahamunan ng tingin ng mga ito kanina na parang may kaunting magkamali ay magsasabong sila kahit na ganun ang bihis nila. Napailing na lang siya sa iringan ng mga bata na parang walang magiging katapusan ng araw na yon, hindi pa man nagsisimula ang kasal. Napakamot na si Althea sa kanyang leeg. Tumingala na kay Renz bago muling kausapin ang bata. Hi little lady, ang ganda mo naman ngayon. Saglit lang naman kayong magpa-partner ni Austin eh. Sabihin mo sa akin, inaway ka ba ni Austin sa school kung kaya ayaw mo sa kanya ha? Ako na ang humihingi ng sorry sa iyo iha. Huwag ka nang magalit sa kanya. Alam mo kasi, kulang pa siya sa bakuna. Lumibot ang paningin ng batang babae na kausap niya na huminto sa banda nila Noah na nakatingin na rin sa kanila. Halatang walang plano itong pansinin siya. Medyo nabastusan doon si Althea. Ngunit syempre, hindi niya ito papatulan. Siya na lang ang hinihintay ng organizer upang magsimula na ang entourage na na-delay na. Maya-maya pa ay lumapit na rin si Talia nang makita ang kanyang ina na may kausap na bata. Panay ang buntong hininga niya ng malalim dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nagpapadelay. Mami, hindi pa raw ba magsisimula? Pinapatanong na ni Tita Britney sa akin. Naiinip na siya sa car. Nandiyan ang Tita Britney? Natatarantang tanong ni Althea sa sinabing iyon ng kanyang anak. Yeah, and Tito Kenji was asking too. Akala niya din na sumipot si tita. Ano bang problema? Bumaba na ang tingin ni Talia sa batang nasa harap ng kanyang ina. Hindi lingid sa kanya ang nangyayaring aberya sa kagagawa ng batang kaharap nila na mukhang kaaway ng isa sa kapatid niya. Hindi rin naman niya kasi maintindihan kung bakit isa pa sa twins ang partner nito. Pwede naman si Noah. Hi, ang cute at ang ganda mo naman. Pangbobola niya na ginawa ang tono ng kanyang ina. Kinunutan siya ng ilong ng batang babae na nakatingin na sa mukha ni Talia. Sino bang gusto mong partner? Hindi na kasi pwede si Uno. Kung gusto mo si Dos na lang. Yun siya oh. Turo niya sa kapatid na nakataas ang isang kilay habang nakatayo hindi kalayuan at nakahalukip-kip sa kanila. Payag ka partner mo siya? Ganun na lang ang iniling ng anak ni Attorney Bentacourt nang sulyapan niya si Dos. Na bagamat kamukha ng gusto niyang makapartner ay iba ang aura na nakikita niya. Mas mayabang yun kumpara kay Austin. Ayaw mo? Magkamukha naman sila ah. Magkaiba nga lang sila ng ugali. Patuloy na kumbinsi na Talia na gusto na rin matapos ang okasyong iyon. So, kung ayaw mo sa kanya, bibigyan na lang kita ng another choice. Yun, si Noah ang anak ng ikakasal. Mabait yun. Hindi kanya aawayin. Kung ayaw mo pa rin sa kanya, si Carson na lang, twins ni Austin. Akong bahala. Papayag yun basta sinabi ko sa kanya. Panguuto ni Talia kay Gab kahit naiinis.
Kung pinsan niya lang ito o kapatid, kanina niya pa ito nasaktan. Bakit tinanggal mo sa choices si Austin? Problemadong tanong ng batang babae sa kanya na ikinalabi ni Althea, Renz at Attorney Bentacourt na matamang nakikinig sa kanilang pag-uusap na dalawa. Why? Di ba ayaw mo naman sa kanya? Bakit kailangang isali ko pa siya? Balik ng tanong ni Talia. Tumingala ang batang babae sa kanyang ama. Bumaling iyon kay Althea at kay Talia na naghihintay ng kanyang desisyon. Lumabi na si Gab. Tiningnan isa-isa ang nasa choices na ibinigay ng babaeng kaharap. Bilis na, hulas na ang makeup ng tita namin. Magagalit na yun si Tita Britney Gaveta. Who you para tawagin akong Gaveta? Gab ang nickname ko, Gab. Diin pa nito na kulang na lang ay magsalubong ang kilay sa sobrang pagkaasar. Pumadyak-padyak pa ang kanyang mga paa sa pagkainis. Important people lang ang tatawag sa akin ng Gaveta, and you are not one of those important people. Napaawang na ang bibig ni Talia na hindi makapaniwalang tinarayan siya ng batang kausap. Namilog na ang kanyang mga mata na tumingin na sa kanyang ama na nakatayo lang din doon, nakikinig. Tila ba humihingi siya ng opinyon kay Renz dahil gusto na talaga niyang sabunutan ang kanyang kaharap na bata. Who am I? Piko na tanong ni Talia na tinuro ang kanyang sarili. I am Talia Salmeda. Tumayo na si Althea at inakbayan na ang anak na si Talia na baka sa kanyang muka napigtas na ang pasensyang meron siya. Natatakot si Althea na kapag ito naman na nagwala doon, paniguradong magkakaroon ng gera dahil napakamaldita ng kanyang anak. Akmang magsasalita na si Talia muli nang biglang magsalita ang abogadong ama ng bata na nag-squat na rin sa harap upang sawayin ang anak. Gab, hindi na nakakatuwa ang pagtataray mo sa nakakatanda sa'yo. Alam mo ba na inaabala mo ang okasyon? Halika na nga, umuwi na tayo. Ipaparating ko sa mami mo na nagmamatigas ka dito. Nag-usap kayo bago tayo umalis ng villa kanina, di ba? Behave ka lang. Behave bang ginagawa mo ngayon, Gaveta? Namula na ang mga mata ng batang babae na muling tumingin kay Althea at kay Talia. Kinagat pa ang labi na halatang alam na niyang mali ang kanyang naging asal sa harapan na mag-ina. Kumurap-kurap na. Ano, Gaveta? Halika na. Let's go home na lang. Iniiling ng batang babae ang kanyang ulo at nagpabigat ng kanyang katawan nang hilahina ng ama niya. No, Daddy! I want to stay! Gab wants to stay here! Then behave. Be a good girl. Huwag kang mang-away ng ibang bata. Napayuko na doon ang batang babae na ang mga mata ay tumitig na sa dulo ng suot niyang sandals. Nakita niya doon ang nail polish na ang ina pa ang naglagay bilang paghahanda ng okasyong pinuntahan nila. Sorry po. Mahina ang boses na hingi nito ng paumanhin. Si Carson na lang po ang partner ko. Nakahinga na ng maluwag si Althea nang marinig ang tinig nito at maging ang mga nasa malapit na ibang kasali sa entourage ay pumalakpak pa. Problem solved. Nang marinig naman iyon ni Carson na nakatayo lang din malapit sa kanila, ay mabilis na siyang lumapit. Hinawakan at hinila na sa kamay si Gab. Bakit akong pinili mo? Hindi ba bully mo ko? Kuryosong tanong ni Carson sa batang babae. Hindi mo naman ako binuli pagkatapos mo makita ang mami ko kaya hindi na kita enemy. Napangiti na si Althea na alanganing tumingin kay Attorney Bentacourt nang marinig nila ang usapan ng dalawang bata. Noon lang nila nalaman ang rason kung bakit ang init ang dugo nila sa bawat isa ngayon. Pasensya na, Attorney Bentacourt. Mabait naman ang twins. May pagkapilyo lang sila kung minsan. Nako, ayos lang, Architect Al. Away bata lang naman yan. Normal lang yan sa kanilang henerasyon. Natatawang sagot ng abogado na hinarap na si Renz upang ito naman ang kanyang kausapin. Tumawa lang si Althea at umalis na sa harapan nila, hila si Talia na siya namang nagbabadyang mag-inarte at sumabog sa sobrang inis sa batang babae na kalmado na. Kanina pa panay ang irap ng mga mata nito na kilalang kilala ni Althea. Nagmana ito sa side ng daddy niya, sa nag-iisang tita Margarita niya. Ang arte ng batang yun, mabuti na lang at cute siya. Sarap niyang unatan ng buhok, mami. Ikaw, ang bata pa nun tapos papatulan mo? Tumigil ka, Talia. May dahilan kung bakit ganun yon. I'm just kidding, ma'am. Pero I like her. Ang cute. Bawi nitong niyakap na ang isang braso ng kanyang ina. Mami, kailan niyo ba ako bibigyan ni daddy ng baby sister? Sawang-sawa na ako kay 4th at 5th Hindi siya pinansin ni Althea at dahil baka ma-real talk lang ang anak na wala na siyang planong mag-anak. Lakad na, bilis na. Sabihin mo na dun sa organizer na magsisimula na ang kasal. Sa kabilang banda ay hindi na mapakali si Britney na nasa loob pa rin ng sasakyan. Panay ang tingin niya sa labas at hinihintay na may bumaba doon sa mga kasama niyang nasa simbahan na.
Ilang minuto na siya doon. Ayaw pa naman siyang pababain dahil maya-maya raw ng kaunti at may aberya sa labas ng simbahan. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ni Britney kung bakit hindi pa siya pinapapasok sa loob ng simbahan. Hindi niya tuloy mapigilan na maisip na baka nagpapasaway ang kanyang mga anak. Ipinilig na niya ang ulo. Imposible yon. Sobrang behave ni Andre at Noah. Kung sakali man na may mga pasaway doon ay ang mga pamangkin nila kay Althea at Renz. May tendency pa na sila ang gumawa at hindi ang mga anak niya. Saglit lang daw po Tita Britney, may kaunting aberya. Humahangos na labas ni Uno na inutusan na ng ama na sabihan ng bilas niya at baka nag-aalala na. Hindi nga doon nagkamali si Britney. 5 minutes po tita. Muestra pa nito ng isang palad niya habang malapad pa rin ang ngiting nakatayo sa harap ng sasakyan. Aberya, Uno? Bakit? Anong nangyari? Anong klaseng aberya? Hindi na ni Britney mapigilan ang magtanong. Hindi rin naman siya matatahimik kung hindi niya aalamin. Away bata lang po tita. Napapakamot na sa ulo nitong Saad na nilingon na si Talia na patungo rin dito. Dinaan na lang ni Britney iyon sa mahinang pagtawa. Sinasabi na nga ba niya kung sino sa mga Salmeda, hindi niya alam pero batid niyang sila at hindi si Noah at Andrea na makailang beses na niyang pinangaralan. Alam na ba ng Tito Kenji? Opo, sinabi na ni Talia sa kanya bago siya pumunta dito. Little bridesmaid si Talia na ang gawain ay ang tulungan siyang ayusin ang mga damit paglabas kung kaya siya naroon. Si Uno ang partner dito kung kaya hindi na rin umalis ang dalawang pamangkin doon. Alright. Hindi nagtagal ay nangyari na rin ang pinakahinihintay ni Britney. Ang maglakad siya sa aisle habang hinihintay ni Kenji sa unahan. Nasa kalahati pa lang ay nakita niya na ang kumikislap na luha ng asawa pababa. Natawa siya. Ngunit maya-maya lang din, siya naman ang naiyak. Totoo pala ang kasabihan ng ilan, naisip niya. Kapag maglalakad ka ng aisle at alam mo naghihintay ang kabiyak mo sa dulo noon, mapapaiyak ka. Kainis, ayaw magpaawat. Sambit niya na ang tinutukoy ay ang kanyang mga luha. Ang kapatid niyang si Normandy ang maghahatid sa kanya kay Kenji. Kasal na siya, nakatali na siya pero pakiramdam ni Britney, iyon ang unang pagkakataon na ikakasal siya. Rumaragas ang bumalik sa kanyang isipan ang mga napagdaanan nila. Pangit at hindi magandang karanasan ay kasama doon. Hindi lang iyong mga magagandang nangyari. Yung mga masalimuot ay kabilang din sa binalikan ng kanyang isipan. Ano bang iniiyak mo? May nagsisisihan mo bang magpapakasal ka ulit sa kanya? Dati pa ay kasal na kayo. Huwag mo akong pansinin kuya. Moment ko to. Huwag mong tanggalin ang karapatan ko. Napailing na lang doon si Normandy na hindi na maintindihan kung ano ang kagustuhan ng kapatid niya. I vow to support your dreams, even when they involve watching an entire season of your favorite show in one sitting, Britney. Hindi ako maiinip. Hihintayin kita. Mananatili ako sa tabi mo palagi. Ikaw ang aking pahinga sa nakakapagod na mundo. Kayo na mga bata. Kasama ang gagawin pa nating dagdag ng pamilya. Kailanman ay hinding-hindi na kita pagbubuhatan ng kamay. Gagamitin ko na lang ito para protektahan kayong mag-iina. Ang mga taong mananakit sa inyo ang makakatikim nito. Hindi lang basta pangako yon. Panata ko yon hanggang sa ating pagtanda. Hanggang sa ating huling bakas sa mundong ibabaw, Britney. Nakagat na ni Britney ang kanyang labi. Bahang-baha na ang kanyang mga luha. Ang babaw ng vow ni Kenji. Sobrang layo noon sa vow na ginamit niya noong una silang ikinasal na puro magagandang bagay na pangako. Subalit ang layo noon sa mga nangyari. Yung vow nito ngayon, sapul na sapul ang kanyang puso. Kenji, you are my favorite masterpiece. With every brushstroke of life, I promise to paint our never-ending love with vibrant colors, depth and beauty. Ikaw ang aking canvas, ang aking inspirasyon at ang aking buhay na obra. Nangangako ako na magkasama tayong dalawa sa pagpipinta ng ating pangarap na pamilya. Sa simula man ay magulo, hindi makita ang ganda ng relasyon natin na parang isang obra na nilaro. Pero ngayon, paunti-unti na natin nakikita kung saan tayo papunta. Walang hanggang kaligayahan na alam kong may lungkot, sakit at mga pagsubok. Ngunit pasasaan ba at ang ating obra ay makukumpleto at matatapos? Obra ng ating pamilya na masasabi natin sa huling stroke ng brush na natapos ng merong kabuluhan. Walang susuko, manakit man ang mga kamay, walang bibitaw, makaranas man tayo ulit ng hagupit ng bagyo. Walang magsasabing hindi na natin kaya. Patuloy tayong lalaban aking asawa, Mr. Kenji Barrowell. Malakas na nagpalakpakan ang mga nasa loob ng simbahan nang maglapat ang labi nilang dalawa upang selyuhan ang panibagong yugto ng kanilang relasyon na bagamat legal na noon pa man.
Naka-live ang tagpong iyon kung saan patuloy na kumakalat sa online world. May mga nag-ungkat ng kwento nila na minsang naging viral nang dahil sa pananaksak ni Britney kay Kenji noon sa France. Ganun pa man, lamang pa rin ang paulit-ulit na bumbabati sa kanila kahit na hindi nila iyon nababasa. Natabunan ang issue na napalitan ng kwento kung paano nakidnap si Britney at muling nagsangga ang landas nila nang mahanap rin siya sa isla. Congratulations Kenji and Britney! Sigaw ni Althea na ayaw magpaawat sa asawa niyang si Renz. Masayang-masaya ako para sa inyong dalawa. Hinarap pa ni Althea ang kanyang asawang naiiling. Renz, gusto ko rin ng vow renewal after ng ilang taon nating pagsasama. Kailan mo ko aalukin? Iparanas mo rin sa akin. Natawa na lang si Renz sa kakulitan ng asawa. Sige, saang simbahan mo gusto? Mag-renew tayo ng vow pa.